Aquarius, next 15 days, check natin yung mga energies mo. Thank you so much, Aquarius. Bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pag-aabang, pagsubaybay ng mga readings ko. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin po yung bell icon. Don't forget to leave a reaction, a comment, and pa-share kung nagustuhan nyo, kung naka-resonate kayo. Kung gusto nyo akong suportahan, pwedeng hindi nyo skip yung mga ads. Pwede kayong magpadala ng stars, super thanks, or pwedeng mag-join ng membership, mag-avail ng subscription. Yung mga interesado sa private reading ko, dumiretso po kayo sa nag-iisa official Purple Teen Verified with Blue Check. Doon po kayo mag-message. Ilalagay ko na lang po sa link, yung pinaka-link ng aking page sa description. Okay? Hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Pwedeng past, present, future energies ito. Pwedeng magkabaliktad yung energy ni person mo, energy mo na nasasagap ng cards dito. Hindi magre-resonate sa lahat, syempre, kasi collective reading lamang ito. Okay? Kunin nyo lang ano yung tumutugma sa inyo. Pag hindi tumutugma, edi hindi para sa'yo yun, dear. Yun lang yun, dear. Okay? Cute naman. Kamukha nung aso namin, guys. Yan. Si Gracie. So, meron ka dito wandering path. Meron ka ring full moon in Cancer. Dog card, crossroad card. Disagreements, absence, mend. Ano pa? Check pa natin muna. Spread muna natin. Moving up. Wow! Ganda yan. Ganda yung moving up na yan. Sana maganda rin tong isa. And entrepreneur. So, may kinalaman sa ano yan. Pag-nenegosyo, sa sales, no? Latag ko muna yung mga tarot cards nyo, tapos chichikain na natin yung mga energies na meron dito. Wow, nakikita ko dito may panibagong path. Para sa'yo, journeying. A new cycle or a new chapter, Aquarius. Ten of Swords, Gemini energy. Knight of Swords, Gemini energy. Five of Wands, Leo energy. Meron kang vernal equinox. Seven of Wands, Leo. Daming Leo. Lakas ng Leo, Gemini. May sumulpot na Libra. Sa bottom ng deck mo, Cancer. Three of Cups. Okay, chikahin na natin to. Enjoy the journey. Wow, positive tong card mo. Nakikita ko na may panibago kang adventure. Endeavor. Aquarius, ano man ito. Oh, enjoy the journey daw. Parang full card ito. Parang full card. May panibagong chapter, adventure, opportunity para sa'yo. Overall, in general. Tapos sa personal issue reaches resolution. So, ang ganda ng dalawang main energies mo. So, nakikita ko from etong next 15 days, mas magiging smooth yung iyong journeying. Kasi meron ng mga mababawas sa problema mo eh. Ayan a personal issue reaches resolution, Aquarius. So, meron ng magtatapos na problema, masosolve. Okay, thanks to the full moon in Cancer card. So, ayan, sit back, enjoy the journey na lang daw. Kasi, mas magiging, better na yung mga susunod na araw, mas magiging magaan, komportable, mas okay na. Andyan na yung mga improvement or magandang pagbabago, no?
Pagdating naman dito sa dog card mo, crossroad, okay. Crossroad is panibagong path nga. Ito, ayan na nga. It could be parting ways with the crossroad card. Pwede rin naman na merong mga magtatapos dito. Or mga maghihiwalay ng landas. Yan ang napipil ko eh. Pwedeng may paghihiwalay ng landas dito. Whether ikaw yung dumedetach or pwedeng sa relationship or pwedeng sa career mo na darating ka dun sa point. Basta itong situation na to, darating ka sa point na kailangan mong mamili ng path, mag-decide. Parang mafu-force ka. Okay? Ayan making a decision yan eh. Major decision to. Choose wisely. Ayan. Pwede kasing may hindi lang dalawang path din yung tatahakin mo eh. Cross yan eh. No? So, may mga options ka, pero parang sinasabihan ka rito na choose wisely. Follow your dreams. Sabi dito, all will be clear once na makapaggawa ka ng decision mo. So, kailangan mong mag-make ng decision, Aquarius. Okay. Ano pa? Dog is about loyalty. Best friend. Basta kung sino man tong person na tinutukoy, usually friend, pero pwede rin namang hindi friend. Someone who is faithful and true. Very loyal sa'yo. Okay? Kung sino man ito. So, kung kaibigan mo yan, adi maswerte ka kasi meron kang ganyang kaibigan, jowa, asawa, someone na magi-stick siya sa'yo eh. Ano man ang mangyari. Or pwedeng ikaw yan, expressing your loyalty, na kahit na anong mangyari, magiging loyal ka dito sa path na tinatahak mo. Kasi meron kang crossroad eh. So may pagpili ng path. And magde-decide ka dyan eh. And sa tingin ko, kung ikaw yung tinutukoy ng dog card na yon, kahit na anong ma-experience mo dyan na paghihirap, hindi ka basta-basta aalis doon sa path na pinili mo, na tinahak mo, sa desisyon mo na yun, pangangatawanan mo yun, magiging very loyal ka doon. Relationship man yan or path to take, okay? So, pagdating sa financial kabuhayan mo, career, wow, ito na yung leveling up. Yung iba dito may kinalaman sa pagbi-business. Baka negosyante kayo or mag-start kayo ng business ninyo. So, ang nakikita ko dito is nag-a-advance na kayo sa career ninyo or sa business ninyo. Andyan, siguro, lumalaki na yung business mo. Nandyan din yung mga offers and opportunities. Salary increase. Promotion to. Lumilevel up yung salary mo, lumilevel up ka yung position mo. Ayan, to the next level na yan. Halimbawa, from this position, naging supervisor ka or naging manager ka, Ganon din, kung business tong pinag-uusapan, ibig sabihin, nag-grow yung business mo. And nandun yung potential na tumaas yung sales mo rin. Or mag-expand yung negosyo mo, yung tindahan mo. Okay? So siguro ito ay maraming clients to come or sales to come, 'di ba? Ngayon, when it comes to your romantic connection, meron ditong pagtatalo na magaganap, may misunderstanding, tampuhan, awayan, pero nakikita ko na mamimiss yung isa't isa, hindi pa rin magkakatiisan to. And one of you will try to fix the connection. One of you will try to reach out para ayusin yung problema. Ayan kasi hindi rin makakatiis to eh. Ayan, mamimiss at mamimiss ka niya. Pwedeng hindi lang kayo nagkaintindihan, nagtalo kayo, ewan ko, nawalan kayo ba ng communication, whatever.
Oh. Pero hindi, alam mo yun, hinahanap-hanap ka niya eh. Baka hindi rin siya sanay na wala ka or ayaw niyang mawala ka rin. Kaya yun, sa tingin ko, maayos pa to. May pag-asa pa yan. Kasi meron talaga ditong gustong ayusin yung connection ninyo. Okay? Sa bottom ng deck mo, you have the Three of Cups. Third, reversed. Third party, ayun. Pwedeng iba dito ang naging awayan ninyo is may kinalaman sa third party. Pwedeng nagkaselosan o meron talagang naganap na, alam mo, nakalokohan. Love triangle, oh. May karibal, may love triangle. Pwedeng yun yung issue. Pero nakikita ko nga makikipag-ayos at makikipag-ayos yan. Siya o ikaw man yan. Okay. So, pwedeng merong nakipag-away dito, nakipag-break. Pero meron talagang makakamiss, hindi rin makakatiis. Makikipag-ayos din. Magsusorry. Magre-reach out. Ayan nagkaroon ng betrayal, backstabbing. Tapos parang may napikon na rito, napuno na, kinut off na or nakipag-break. Pero yun na nga, nakikita ko may magre-reach out para makipag-ayos. Merong binablock with the Knight of Swords na feel ko. Binablock. Meron ditong naging padalos-dalos or magiging padalos-dalos kung mangyayari pa lang yan. Merong energy ng hinaharas or ng haharas. Meron din kasing hindi naging truthful, honest. Meron ditong parang pwedeng hindi na pagbigyan uli. Kasi nasaktan yung isa, kasi nawala ng tiwala. Or parang pakiramdam nung isa. Ilang beses ko nang binigyan ng chances yan. Ilang beses ko nang binigyan ng opportunities niya yan. Kaya lang parang ayoko na eh. Napuno na, nasagad na with the Ten of Swords to. So sa love life mo man yung pinag-uusapan na yan or sa ibang bagay. Meron ditong mga consequences with the Knight of Swords. Mga maling ginawa at may katapat na may katapat na mga consequences. So, kung sino man to, maaaring pagbabayaran niya na yung mga consequences ng mga ginawa niyang pagkakamali. Whether ikaw man yan o yung person na nakaka-deal mo. Okay, so, alam mo parang, yung mga energies mo dito nakakaloka. Lumilitaw naman kasi dito sa Five of Wands mo, merong harmony na mare-restore. Nakikita ko na mare-resolve yung mga conflict dito, yung mga problema. Okay, so kung ano mga conflict, problema yan, sa trabaho man yan, sa pamilya, sa pera, o sa jowa, nakikita ko meron at merong solution eh. So, hindi pa to, sa tingin ko, hindi pa totally, yung natsugi na yung yung situation kasi parang maayos at maayos yung mga dito conflict. Okay? So vernal equinox naman, this is about timing at ang timing na ito may sinasabi rito na mga a few days. Hindi ini-specify kung ilang araw pero in a few days daw. In a few days, Aquarius, it's time to act. Yun yung vernal equinox. Sinasabi na sa susunod na mga araw, kailangan mo nang mag-take action. Gumawa ng paraan. Or pwedeng sa mga susunod na araw daw ay may fresh start. Ayan ito yung sinasabi ko parang full card, diba? A new chapter, a new cycle. Okay. Basta may bagong simula. At may pagte-take action sa next few days. Tapos dito sa Seven of Wands mo, reversed ito. Meron ditong person na kakainin niya yung sinabi niya. Whether ikaw yan o yung person na nakadeal mo. Oo.
Alam niyo na yung meaning nun, di ba? Alam nga naman di pa. Pag sinabi natin na kinain mo yung sinabi mo, halimbawa, sinabi mo, ay nako, kahit anong mangyari, hindi ko na yan tatanggapin. Pero kamukat mo nung huli, tinanggap. O, yun yun. Parang kinain niya yung sinabi niya. Okay? Example ko lang yun. Pero, ewan ko kung ano yung sasabihin. Kung tungkol saan yan. Okay, so nakikita ko dito pwedeng magre-retaliate magbaback out instead na lumaban, makipaggirian. More on dismissive, more on retreat energy yung nasisense ko. Parang instead na patulan, kagatin, makipagtalo is parang magre-retaliate na energy na si sense ko rito. Okay. So, yan, pwede itong paghupa ng sitwasyon, no? So, instead na labanan mo yung situation, parang, okay, sige, sa'yo na yan, balato ko na sa'yo yan, ikaw na lang yung mag-give way. Parang ganun. More on ganun na energy. So, Two of Swords reversed is warning you about red flags. Ang sabi dito is warning, red flags, attention, stop, don't cross. O, tandaan mo na lang to, mga payo ng cards sa'yo. I-consider mong mabuti yung mga options. Two of Swords is about decision making, which is also evident dito sa iyong crossroad cards, no? So, yan, bago ka siguro mag-decide, pag-isipan mo munang mabuti, tignan mo muna yung mga pros and cons dito, huwag kang basta-basta magra-rush in. Yun din naman yung indication ni Knight of Swords kasi pwede kang may pagsisisihan, pwedeng may mga consequences kung magiging impulsive ka. Okay? So, yan yung mga messages for you. Thank you so much for watching, Aquarius. Babush!